Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa maraming pagkakataon ng mga milagro at himala ni Jesus patungkol sa pagpapagaling, lagi po niyang kinikilala, lagi niyang tinutunghayan ang pananampalataya ng taong may karamdaman. Pero kakaiba po yung ebanghelyo natin ngayong gabi. Kapansin-pansin. Bakit? Sapagkat sa kwento ng ebanghelyo ngayong gabi, hindi po yung pananampalataya ng may karamdaman o ng paralitiko ang pinagbigyan ni Jesus. Sa kwentong ito, nakita ni Jesus ang pananampalataya ng kanyang mga kaibigan. Pansinin ninyo, hindi naging dahilan na napakaraming tao upang hindi nila mailapit ang kanilang kaibigan kay Jesus. They did just about anything and everything. Binuksan, binutas ang bubong upang doon mailapit ang kanilang kaibigan. Kung ating titignan, maraming pagkakataon na kahit po tayo, hindi lang naman po tayo nakakaranas ng physical na paralysis. Hindi lang may mga pagkakataon na hindi po tayo makagalaw, kundi may mga pagkakataon din po tayo nakakaranas ng paralysis sa panahong tayo ay nabibigo. Sa panahong pong hindi natutupad yung ating mga pangarap. Sa panahong tila baga ginawa na natin ng lahat pero hindi pa rin tayo nagtagumpay. At maraming pagkakataon, dahil sa hirap ng buhay, pinamamanhid po tayo bunga ng sama ng loob. Pinamamanhid tayo ng marami mga tanong na hindi natin kayang masagot. At sa panahon po ng ating sariling paralysis, tayo din, may mga pagkakataon pong pinagkakalooban tayo ng Diyos ng mga kaibigan na siyang mag-aalaga sa atin. Ang mga kaibigan na ito ay tanda at pagpapaalala ng Diyos hindi nagpapabaya. Kaya nga po, ngayong gabing ito, yun po yung isang bagay na dapat nating tingnan. Alam nyo, saksi po ako ng mga taong kaibigan ngayong panahon ng ating mga kababayan ay nasunugan. Ngayon po, yung mga hindi ko naman po inaasahang tumulong para po sa mga nasunugan, nasa simbahan ngayon at nagbibigay ng kanilang panahon. Mga taong handang gawin ng lahat upang matulungan ang isang kaibigan. Ito yung mga panahong hindi makakilos yung mga nasunugan sapagkat yung iba tulala pa, yung iba hindi alam ang gagawin, yung iba hindi alam kung saan pupunta. Mga kaibigang pinadala ni Jesus upang umalalay at magbitbit sa atin. Kaya nga po siguro ngayon, ngayong gabing ito, balikan po natin yung ating sariling karanasan ng paralysis. Yung mga panahon po na may nagbitbit din sa atin. Yung panahon po na pinadala ng Diyos ang ating mga kaibigan, hindi lamang na makasama sa saya at tagumpay, kundi mga kaibigan kasama natin sa panahong tayo'y nahihirapan. Yung mga choir natin sa taas, sigurado may mga kaibigan din kayo. May mga kaibigang nagbibit-bit sa inyo sa panahong kayo ay mahihirapan. Bising-bising nagkukwentuhan. Pasensya na ho kayo. The teacher in me, hindi ko po talaga kayang magpatuloy sa aking homily na kitang-kita kayo dyan. Oo. Kahit may kopya ako. Teacher din po kasi ako, Sa mga teacher na naririto, alam niyo po yung ibig ko pong sabihin, Na talagang turo ka ng turo, may biglang magkukwentuhan, mawawala ka sa wisyo, Makinig muna kayo kasi kayo ay choir at nagsisimba din kayo. Yung isang umangatapan ng chewing gum. Mga panahong binibit-bit tayo, mga panahong hindi rin tayo makakilos, kaya ang Diyos
nagpapadala ng mga taong maglalapit sa atin sa Kanya. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, no, yun po yung biyayang hingin natin. Hindi lamang makatagpo ng mga kaibigang magbibit-bit sa atin, kundi hilingin po natin yung biyaya na kapag dumating yung pagkakataon, kahit po tayo, kung ibig natin ang himala, kung ibig natin ang kagalingan, kung nais natin ang pagpapala, dapat handa nating bitbitin ang bawat isa palapit kay Jesus. Sa pagpapatuloy ng ating misa, pasalamatan natin ang ating mga kaibigan. Ang mga taong hindi lamang natin kasama sa tuwa at saya, kundi mga taong nagbitbit sa atin sa panahong hindi tayo makakilos. At pangalawa, kung nais natin ang himala, kung ibig natin ang milagro, dapat handa nating ilapit kay Jesus ang ating mga kaibigan. Handa nating bitbitin ang bawat isa palapit sa Panginoon. Amen.